maging pacing kung mahahawakan ng Smart Omega Neos. Pero nakikita ko naman dito na parang pambalanse ng mga bagay-bagay, no? For Echo Proud, yung edit ni James. Season 1 pa lang, hindi pa uso ang edit. Nag-i-edit na to. Kumbaga kung hero mastery, hero comfortability, nandyan. And the way he plays, nakita naman natin na for an explainer with 65% average KD, kill participation, baka doon sila bumawi. Kasi kung wala pang setup yung Minotaur, sa edit muna. And a lot to be desired dito sa ating matchup. Pero naniniwala talaga kasi ako, if there is any two teams na kaya patakbuhin yung mga ganitong klaseng draft, I feel like ito yung best two na papasok. So sino nga ba ang makakuha ng unang puntos dito at talapit sa Grand Finals? Alamin natin, pass on na tayo sa game. Game number 1, it's Zyda on the Alice jungle, kalaban si Andorio on the Baksha jungle. Ito yung medyo matagal, no, for Echo. Tignan mo, even yung first buff ni Zyda, sobrang tagal niya na secure. Pero ngayon, makikita mo naman dito na si Zyda, gumamit na siya agad ng retribution. So, there's one of the downsides of that so-called Alice jungle na hindi siya talagang kasing bilis mag-clear in the early stages. Pero ang maganda naman sa kanya, if you get to level 4 first, doon siya nagkakaroon ng capability agad na lumaban. If kakailanganin. Kasi, more or less, pipilitin yan talaga kahit papano na alam mo yun, magstay away muna. Kuha ka muna stacks. As much as possible, iwas muna sa gulo. Yun ang plano ng mga orca. Pero tutukan natin tong gold lane matchup kung saan this is a Brody and a Clint. This is not a normal na matchup na meron tayong nakikita. And ilan lang yung mga teams na nakakagamit ng Clint, namely AP Bren, si Super Marco. And alam mo yan, yung mga ganitong classic initiation, yung mga biglaan kay Kyle, masaya sila doon. Bakit? Nawala na flicker Oo, may na-waste na resource. Pwedeng ulitin mamaya, wala nang palakas yan nakapag-flicker na kanina. May 15 seconds pa naman para sa Lord. Ay, sa Turtle rather. Lord agad excited ako At ito, dito si Andorio, talagang nakatingin lang siya. Si Luis dito, ang ganda pa Wesley Kurt. Nandyan yung mga Petrify, nandyan. Hindi na nga MPL-able to kasi nag-MPL na to Totoo din. Si Galawang John Bill yun. Si Outplayed, alam mo na kapag binigay mo yung kailangan niya, oras lang Onting oras lang guys, isang item lang, pwede naman ako And yun yung pinapakita ng Echo. Now, surprisingly for the Turtle, hindi ganon ilalaban ng side ng Echo Proud kasi medyo mahirap nga naman sumabay on a 4v4 match. Sabay na si Santi Sucre lower HP. Pero siya doon, si Zyda ay babalik. Nandiyan pa yung Blood Oath. Nakakagulat si Zyda dito at may Angela na lumapit sa kanya pero hindi kinakaya Si Luis habol na habol Pero hindi niya lang itutuloy kasi baka mapunish pa siya. Doon sa point na yon. Now, kailangan ng Smart Omega Neos yung tumama yung mga skills. And kapag nagastos na yung Holy Baptism ni Supermark, parang hindi na yon perfect time para pumalag pa. Kasi mapapunish sila nung damage na binibigay ni Zyda. Although yes, na sabihin natin, hindi pa ganun kasakit yung Alice. Pero this is still Alice. Di ba nakaka-damage siya habang nag-heal? Ngayon ko lang din na-realize kung bakit nila inaano to. Gina-jungle to. Di ba kapag ka-jungler ka, first 5 minutes, walang silbi sa'yo yung mga lane? Oo. Yung gold. Ang ginagawa lang ng Alice, first 5 minutes, wala naman pakialam sa gold Ang gusto ko lang makuha yung stacks yung mga blood orbs. Yung mga blood orbs, yun lang yung gusto ko. So, yun lang yung habol niya na. Kuha pa rin naman ni Kurt yung XP at yung gold na dapat sa kanya. Habang siya, may onting gold, pero may onting blood orbs din siyang napipitas. Yun, parang yung oras, pinapadali nila ngayon para sa isang Alice ni Zyda. At kung tutusin, ito yung pinaka-ideal pa na estado kapag isang Alice jungle, hindi ka nagagalaw. Tapos pag dumalaw ka, minsan nakaka-kill pa kayo. Pero Smart Omega Neos, alam din nila na kailangan ng oras nito. And yung opposition dun sa top lane, mukhang si James din ang gustong bigyan. Dito na naman, ganyan na naman siya. Talagang literal, pupunin yung isang wave. May pag-clear siya. And ano talaga dito mo makikita na dapat talaga on point yung chemistry nyo dito. Kasi hindi pwedeng magmadali yung isang lane sa pag-clear. Kasi pwede mong bigyan ng alalay si Zyda. Hintay mo ka bago ka mag-clear. Hintay mo ka bago ka mag-clear. Kailangan ko din yan Teka lang, si Andorio ay tatalon na dadamba kay James.
Pero nandito na naman yung Astral Echo. Nandiyan yung Petrify mula sa Dragon ni Luis. Tapos yung Minoban's Fury na counterplay mula sa Echo. Low on HP ang mga members ng Squad of Megandios. Look at Zaida sa gitna. Hindi pa rin siya namamatay. Konti na lang yung buhay niya pero triple kill. Para kay James, sa pala yung final blow. Ang ganda ng pwesto ni James ng mga panahon na yon. Akala natin mag-initiate yung Omega Neos. May may isang tao sila na hindi na-account for. Yun si James. At nandun siya, ang ginawa niya, binagbabato niya ng voltahe yung mga tao. Sabi niya, electricity kayo dyan. Wah! Ay! So parang ang ginagawa ni Zaida, sa akin ang atensyon. Diba? Tapos si James, pumipreheat. Ito yung nasa gitna, pero pumipreheat. Alam mo, Joshi, tayo, ang tawag sa atin, kilograms. Si Edith, si James, ang tawag sa kanya, kilowatts. Literal na pinagbabato niya eh. Binato niya ng bato na may electricity. Nung lumabas siya kay Phylax, and look at the gold difference, medyo pantaya naman kung tutuusin. Pero yung fact na yung Angela, mas mayaman sa Novaria, parang ang clear wave, ibibigyan mo sa Novaria, isang Astral Recall, halos ubos na yung wave. Tapos yung Angela, umaalis-alis pa sa lane yan. And this is really just all about lane management at its finest. At nandito nakikita natin si Zaida, nagiging masaya din siya dun sa first 5 minutes. Kasi nga naman, for the first few minutes na itong larong to, 4 yung nag-i-spawn na minion doon sa may gitna. Uy! May dabog. Yan sinasabi natin, pre. Pero si Zaida pumasok na doon, pinablood out, flowing blood in. Andor yung kanilang target, pero look at Luis, petrifying Santi Sucre, makukuha niya yung kill against the roamer of Echo. Nandiyan naman si Andorio, susubok humabol, gumugulong. Pero mukhang irerespeto na, teka, hindi natin pwedeng galawin masyado to, pero 4 tayo, kaya natin to, Holy Baptisimin. And si Ryle ang makakakuha ng kill. A bit too greedy nung mga panahon na yon. Sinubukan pa ni Zaida na kunin yung mga orbs doon at mag-regen. Kaso, nakita niyo naman si Andorio na nakagulong itlog-gulong na eh. Parang nagulat siya na, ay, yun na pala yung damage na kaya na ibigay. And Echo, ayan na! Galawang Janbil! Pero Hindi kinaya, nahil. Kala No. ko galawang Janbil na. Tsaka nakamit niya na yung torn apart memorize. Pero it's too late to apologize. No, tama. Torn apart memorize. Yan. Looking at the game right now, Omega Neos, they are still within the running. Kasi kung iisipin mo ang ganda ng ginagawa nilang pag-counter dito kay Zaida. Although I would say na much more is left desired. Lalo-lalo na nag-i-scale pa dito si West. Nag-i-scale pa dito si Ryle. And pwedeng dumating tayo sa punto dito, pre, na hindi na kayanin ni Zaida yung damage output even with the Angela. Ay, tama. Parang ma-render useless na yung ginagawang regen. Pero si Andorio with a retry steal! Ang Minoban Fury naman ang pagdadabog mula kay Santi Sucre. Pero look at James sa may bandang gitna. Papasok na naman si Zaida. Counter, initiation lang. Re-engage lang. Ngayon nag-aabol na naman sila. Si outplayed na ngayon si Naniban. Kaso nga lang aatas din naman na side ng Smart Omega Neos with Ryle na tumatagos-tagos sa pader. Pero sabi ng Echo Proud, Tore na lang kung ayaw nyong magpa-kill. Zaida, nangaagaw pa ng purple, pero yung ibang mga miyembro ng Echo, Tore yung gusto. Kaso ang bilis ng clear wave ng Smart Omega. Ang galing nila dito sa pagkuha ng atensyon. Ayaw ibigay yung mid lane. Pero the fact remains na yung pinoprotektahan ng mid lane, yun yung sinugod ni Zaida in the first place. Sinugod na lang eh. Kumbaga, sige, ayaw nyo ibigay. Di kunin ko yung kunin ko yung pinoprotektahan yan. Kung ayaw nyo mabuksan yung lagusan, pasukin ko ng marahan. Pero syempre, may, may kasamang puwersa. Kasi, alam mo yung nakaw na eh. Teka, bruskuhan na to, akin na to. Now, guys, looking at the items, makikita natin na talaga namang si Galawang Janbil dito, si Outplayed, ay meron siyang Hephaestus, meron siyang Malefic Roar, and DHS. DHS ang next. Baka Wind of Nature para pwede niyong harapan si West. Ako, two routes na nakikita ko dito eh. Wind of Nature is one. Pero kasi pakiramdam ko sa ngayon, parang hindi mo pa papansinin si West eh. Ay, mas gusto mo na ma-rip etong si Andorio. i-rip mo na sila Andorio, sila Luis. Para kahit paano, habang hindi kasi nila pwede din patagalin masyado yung laban para sa akin. Kasi ang daming pang poke dito ng side ng Omega Neos eh. Kahit sabihin mo si Zaida, nandun siya sa may gitna, as long as nahawakan siya, libre tama ng Astral Recall kasi. Saka yung si West, yung mga paunti-unting
bratatat ng kanyang first skill. Masakit yun pag naka-Berserker's Endless Battle na. Kurt Easy. Kailangan niya dito ng mga items niya. Kailangan niya pa maalalayan dito. And ito yung purpose talaga ng isang Angela na post 4. Ito yun din yung reason Kasi kailangan niya talagang sumabay doon sa agos ni Saida. Tama. Kailangan, kung ano man yung damage, yung healing restrictions na binibigay sa kanya ng isang back siya, dapat naaangatan niya yun at nahihigitan niya yun. Pero ang Smart Omega Neos, medyo naiipit sila na magsama-sama kasi nga Lord to. Naiiwan si Outplay doon sa baba na nakakuha na ng Torre. Tapos ito namang Angela ni Curtizi, baka bigla na lang sumanib yan pag kinailangan na Pag sumigaw, parang ang call niya dito, okay, sige sigaw pag kailangan ng sanib. Paano kaya yung sigaw na ginagawa nila? Sanib pre. Tatlo din. Ganon. Pero ako naniniwala ako dito at some point, magbabago yung galaw ng Echo dito bigla. Kasi si Outplayed ngayon, nakakuha na siya ng items So possible, mamaya si Outplayed na yung target mismo ng Angela. Para siya naman yung hindi mahuli. Sa akin sanib pre. Sa akin sanib. Syempre kapag kasi galawang Janville ng sabagay. Ang pumunteriya dyan, tapos ang boxing kung kilowatts nga si James, ito din kilowatt. Kuryente din niya yung mga binabato-bato niya The kilowatts yan. The kilowatt duo. The kilowatt duo. Pero kasi, si West, ito yung nakakatakot dyan. At some point, Brody will fall off. Brody will fall off. Pero si West, nag-aabang lang siya nung panahon na nagpo-fall off na dito. Si Outplayed. At kapag nangyari yun, magiging masaya sila. Pero laban na! Nasasaktan sa Santi Sucre pero nakapagtabag naman siya. Retribution, kanina mapupunta. It's gonna be on Antorio na charge ka, tapos paurong yung charge mo. Nakikita mo, may logo ng battery charging. Pero from 5%, pagtingin mo, 2. Tapos namumula pa. At ngayon ang namumula, Smart Omega Neos, kasi kahit papano, nakukuhaan sila ng nakukuhaan. Sabi mo nga, pick off. Pero yung Signs of Life, si Andor yung nagbibigay. And si Andor talaga yung taga-delay dito. The delay artist. Ang galing niya mag-delay ng mga bagay-bagay. And even though kanina pa talaga umaariba yung Echo, hindi talaga bumibitaw si Andoryo. Sabi niya. Yun yung maganda sa kanya. And looking at the items. Eto na. Ito na ang problema. So, nauna muna yung Wind of Nature. Tama ka, Joshi. Tapos ang next yan is DHS na. Yun na. Parang inuna niya yung makasurvive dito kay West. Pero may Astral Echo na naman. Kita sila namang gagaling. Ito si James. Si Santi Sucre ay unti-unting nasasaktan at pinalalampot ng Smart Omega Neos. Nabaliktad dito si Santi Sucre. Naging itnas Airsuc. Yun na yung Aircus. Yun na yung nangyari sa kanya kasi sinubukan niyang puntahan doon sa may likod. Naghahanap siya ng magandang initiation angle. Kaso ang problema, hindi ka kasi kufra na pwede mag-bouncing ball para lumabas. Yun is din sa mga downside ng isang minuto. Kahit gumawa ka ng isang play na nanggaling ka sa likod, halata ka halata ka. And madali kasi takasan kasi nga, merong Rafaela. Bumibilis pa lalo. Yung Smart Omega Neos. At hindi lang yun, talagang pinapunish na pinapansin na kung kanina, okay sige, makunat ka pa. Pero ngayon na may malepik, ayun na pinitik The Wild Wild West. Step back, pitik. Tanggal yung Torre. Pero, ang maganda naman dito for the side of Omega Neos, is they're really catching up kung ano man yung binabata sa kanila dito ng Echo. Kanina, laki ng malaki-laki yung gold lead nito. Ngayon at 2.4K. Omega Neos, they're saying, right now, they're making a statement, it's our time. Kayo ang maglaro sa laro namin. Setting the mood, setting the tone. Setting the mood, setting the tone. Indeed. Ngayon, Santi Sucre, Curtizi, Outplayed. Kailangan na nila magsama-sama dito. Si Sai daw, kuha ng stacks yan as much as possible. And importante na makuha nila tong purple buff na ito dahil dito nagkakaroon ng unlimana si Saida. Ito yung buhay niya kumbaga. Hindi pwede mawala sa kanya to. Pag ito nakuha ng isang beses, medyo mahirap na. Yun na. Tatauhan na May magic number na. Although sabihin natin na mas makunat si Alice, pero kasi, consider nyo somewhat na parang funny ang isang Alice. Na kapag di niya nakuha yung purple niya, there is no chance na mag-extend yung teamfight at may matitira siyang mana. Kahit pa sabihin natin naka-common emblem yan. Kasi kapag tumataas yung level ng kanyang Blood Oath, tumataas din yung consumption per second. Ngayon na may Lord, 4, 5,
pati sa laban sa dalawa. Pero mukhang nakita nila dito si Outplayed. Ano ko siya yung uunahin ni Andoryu. Kaso ka lang na sa Santizuko para lang i-heal yung damage na binigay. Pero nandiyan naman si Luis para mag-dragon ng habang buhay. Si Zaida ay humaharap lamang doon sa mga damage na binibigay. Ang galing ng takas ni Outplayed doon, hindi siya napagamit ng flicker. Napakakalmadong player. Oo. Napakakalmado ni Galawang Janville. Kalawat, kumbaga kung merong tinatawag na trigger discipline sa flicker discipline. Flicker discipline yan. Uy! Uy, pero ito walang flicker discipline to. Literal na pumasok, nahuli no Barya, Galawang Janville. Torn apart, memory na naman, pero mukhang may gugulo sila doon sa may bandalikuran. Sumarip na nga, eto si Curtisi, doon sa member na si Zaida, kaya naman hindi na nila iniinda kahit naka-tortoise posans ka pa. Andoryu is down. Kung kanina nakaka-retry ka, paano ka re-retry ngayon? Inuna ka namin. Halberd na rin ang kinuha dito ni Outplayed. Everything is in the right place. Ang gusto na lang nila mangyari dito is to take down all outer turrets para controlled na nila yung mapa. Nag-adjust bigla yung echo ng play. Kung kanina objective, ngayon teka nga, nare-retryan ako di patayin na lang muna natin. Ngayon na may Lord silang nagmamarcha sa may bandang baba. Kaso nga lang yung taas sinisimulan na. Di na nga nahintay pa yung Lord, kaya naman yung gitna ay isusunod na. Basag yung taas, pwedeng kumatok sa gitna at sa ibaba. Malayo pa, matagal pa at aabot pa naman si Andoryu. Pero ang Echo Proud ay tila hindi na nagsasayang pa ng oras dahil nandiyan na rin naman yung Astral Echo. Pwedeng humabol, pwedeng pumalag. Low si Santizuki dito, kaya naman sa pool na nga lang din ang Astral Recall. Pero si Zaida ay bumababad pa. Sinaliban na nga ni Curtisi at pwede pang pumasok sa likuran. Talaga naman with a Winter Transon para hindi siya masaktan. Kaso nga lang sa pool pa rin. Galing kay Ryle, nandiyan na naman yung paghigop ng buhay kaya atras na lang din. Omega Neos, living another life. Ang gandang depensa nun. Okay, ang ganda ng pagkakagawa ng side ng Omega Neos doon sa kanilang depensa. But I would say that is not all them. Nagkaroon si Zaida ng giggle moment at nawala yung immortality niya. If ever man na na-hold off nila yung immortality na yan at nag-focus lang sila sa pag-take ng Torre at hindi binigay ni Zaida yung idea na nandito na ako sa loob eh. Parang nung nakita nandun na siya sa loob at wala na siya ng first skill niya, anong nangyari? Tumutok sa pagkiklear yung mga members ng side ng Omega Neos. So that could have been so much more for the side of Echo Proud. Pero Omega Neos, standing their ground, hindi sila talaga magpapatinag dito. Kumbaga, sige, Torre lang yan. Pero as long as may base kami, laban kami dito. Ginamit na nga ni Zaida yung kanyang retreat para lang agawin yung purple buff dahil matagal pa naman yung next na objective. Now, Smart Omega Neos, maaring hindi mo na sila mag-risk na lumabas kasi still yung Edith plus the Minotaur combo, kapag nahuli ka niyan, hindi ka na magigising eh. Knowing na wala pang mga Purify ang Smart Omega Neos, puro flicker to. Oo, ngayon pero alam mo, ang binabantayan ko talaga yung impact ni Ryle. Kanina, natanggal si Ryle, naging sobrang disaster para sa ng Omega Neos. So, ibig sabihin, kailangan ni Ryle dito i-channel ang inner unkillable killer mage niya. Hindi talaga siya pwede masipat dito. Kailangan available siya na batuhan dito si Zaida, si Outplayed, nung kanya mga burst para kahit papano, nagdadalawang isip din yung Echo Proud. Sinasano na nga lang ni James yung mga paparating na Astral Recall. Sumubok sumilip si Andoryu pero hindi niya sinubukang silipin yung loob ng bush. Kasi baka mamaya, yari. Nagpalit ng retro si Zaida. Naging blue. Naging ice. Baka kanina kasi violet. Sa ganun. Para ngayon, slow na. Kapag may nahuli ako, wala na, di na makakagalaw to. I'm not surprised kung may Ice Queen 1 itong either si Curtisi o si Zaida. Dumarating na rin tayo sa point na matagal na rin naman talaga to na nagpapalit-palit na. And kailangan talaga nila na pang hold down sa mga members like Luis, Andoryu, not necessarily like West, pero si West kasi kapag nagamit yung second skill niya tsaka yung flicker, pwede mo nang tatakan yan eh. Tapos wala na talagang takbuhan yun. Parang markado na. Okay, markado na. Wala nang flicker to. Pwede nating i-go. Tapos i-isolate na lang nila yung Rafaela and pwedeng gawin ni James yun. Kasi may solo pick-up siyang pwedeng gawin. Diba? Babalibag niya, pwedeng i-burst o pwedeng wag nang pansinin. Kaya lang ngayon,
ang Echo Proud. Mukhang nasasayawan lang ng bahagya, pero nandyan yung knock-up. Minawas Fury, nakokonekta sa isa. Pero nandyan na rin mo si Zaida, may patong na nakalikan easy. Pero si West ang nagiging target. Outlane on the backlane ka lamang dyan, Bill talaga. Ito yung MVP performance na hinahangad niya. Pero si Luis, may dragon na ilalabas. Kaso nga lang si Supermark ay mawawala na rin. Mag-isa na lang siya dito at target niya si Santi Sucre. Pero in return, tatlo yung humahabol sa kanya. Makakatakas pa ba siya? Nandyan na yung flowing blood. May salib na naman. Ang laban natin ngayon ay Animorphs, ladies and gentlemen. May isang dragon, may isang android, may isang panike, at merong isang robot. Mag-isa na lang si Ryle. Mag-isa si Ryle. Kailangan ni Ryle i-channel ang inner defense, the defense of the last samurai. Oo. Kailangan niya depensahan mag-isa to. The defense of your life. Kaso nga lang ngayon, tatlo pa ang kalaban niya. Nag-primal rot trip ang natapos na. Echo, Umatak speed ni. wala na. Nung may minion na nakapasok, it's time. And it's game number 1 for Echo. No burst damage whatsoever.